Hi everyone, before we begin, I just want to say that everything in this lecture is for educational purposes only. The materials I'll be showing are used just to help us learn, and I don't mean to violate any copyrights. Let me introduce myself first. I am Clarence Malait. So I took the board exam last September 21, 2025, though wala pa results. No, sa December pang results. And ginawa ko lang po ang video na to just para i-share yung knowledge na tutuhan ko throughout my journey nung nag-study. Nagre-review pa ako for board exam and bako lang po kung di tayo papalalim sa December. So at least nakapagsimula rin ako ulit na mag-review through this video. So ginawa ko rin ang video na to para i-try ang mic in order ko to online para po sa video na to. So, dahil gusto ko rin po mag-content creator, and ngayon guys, tatalakayin natin or pag-uusapan natin mga mahalagang konsepto na kadalasang ginagamit sa board exam. So, dapat alam natin yung konsepto, dapat kumaga basic na para sa atin pagdating ng board exam. Okay? So, ngayon guys, magsisimula na tayo. Mga important concepts in sociology and anthropology, specifically culture and its related terms. So, first, what is culture? So, tandaan ninyo guys ang kahulugan ng culture, no? Dahil nga sa board exam, parang ganito lang, nire-rephrase lang yung. So, according to Edward Taylor, 1871, he defined culture as a complex whole that encompasses knowledge, beliefs, art, morals, law, custom, and various skills acquired as part of society. So, ibig sabihin, ang kultura ay tumutukoy sa lahat ng bagay na natutuhan natin mula sa ating kapaligiran. So, tulad ng paraan ng ating pamumuhay, pakikitungo sa kapwa at mga pagpapahalagang isinasabuhay natin sa araw-araw bilang kasapi o miyembro ng lipunan. So, madali lang ang kultura, no? Yung mga bagay na natutuhan natin mula sa isang komunidad, sa isang lipunan, no? Yun yung may kaugnayan o yun yung mga culture. Okay? May kaugnayan lamang sa culture. Again, yung kultura, yun yung mga natutuhan natin, mga nararanasan natin sa loob ng isang lipunan. Okay? Nagets lang? Okay, madali lang ang culture. So, meron tayong key characteristics of culture. First, learned. Ito yung mga kultura na natutuhan natin mula sa ating mga ninuno, sa ating mga magulang, at sa iba't ibang tao. Okay? Ang shared naman, ito yung naipapasa. Ang symbolic, meron tayong tangible at intangible. Ibig sabihin, may nakikita tayo o tangible at hindi nakikita. So, madali lang kapag sinabi natin tangible, nakikita, ibig sabihin may physical na anyo. So, ito, halimbawa, ang ating watawat, no? Sumusumbolo ito sa pagiging makabayan, bansang Pilipinas. Yun yung tangible, symbolic. Ang intangible naman, kumbaga nasa isip natin, no? Yung paniniwala, kumbaga hindi natin nakikita pero nararamdaman natin. Yun yung intangible. Kapag sinabi naman nating integrated culture, ibig sabihin magkakaugnay, no? Integrated, isa lang, may konektado lamang. Magkakaugnay ang lahat ng bahagi ng kultura kapag may nagbago. Okay? Kapag may nabago sa isa, naaapektuhan din ang iba. So, yun yung culture. Sunod naman ay ang adaptive culture. Ibig sabihin, nagbabago ang kultura upang makibagay sa bagong panahon o sitwasyon. Kumbaga, adaptive. Kung yung trend, yun, sumusunod ka. Kumbaga, nakikiayon ka. Gaya ng paggamit ng teknolohiya sa araw-araw na buhay. Kumbaga, habang lumilipas ang panahon, so habang nadagdagan, habang tumatagal, nagbabago din ang kultura. Dahil gusto niyang makiayon o makibagay sa takbo ng panahon. Okay, naiintindihan? Meron tayong 5 characteristics of culture. Again, meron pa tayong nakalimutan. Yung dynamic culture pala. Yung dynamic culture ay may kaugnayan lamang sa adaptive, no? Adaptive. Dynamic, ibig sabihin nagbabago. So, yun yung sinasabi ko na kapag habang lumilipas, habang tumatagal, nagbabago rin ang kultura. Yun yung dynamic. Next,
we have enculturation. Ito yung mga napaka-importanting concept na dapat nating kumbaga master na natin, no? Pagdating ng board exam. So we have here enculturation. So enculturation, learning your own culture from birth. Ibig sabihin, natutuhan mo ang iyong sariling kultura mula sa pagkabata o mga kultura na nakapag-impluwensya sa iyo, halimbawa sa loob ng iyong pamilya o sa isang lipunan o komunidad, yung enculturation. Kumbaga, natutuhan mo or tinuturuan ka ng sarili mong kultura. Okay? And again, enculturation. Halimbawa nito, yung nagkakamay habang kumakain. No? Isa ito sa mga kultura nating mga Pinoy. Tinuturuan tayo ng ating mga ninuno o kaya mga magulang natin. No? Yung ganitong kultura, nagkakamay tayo habang kumakain. Yan yung halimbawa ng enculturation. Yung pagsagot ng po at opo. Okay? Gets? Okay, yun yung enculturation. In sa loob. Next, we have acculturation. Adapting some traits of another culture while keeping your own. Okay? Ibig sabihin, kahit may natutuhan kang bagong kultura, yung sarili mong kultura, hindi mo nakakalimutan. Kinikip mo yung sariling kultura, hindi mo nakakalimutan ang iyong sariling kultura kahit may natutuhan kang bagong kultura. So halimbawa, ako dito sa Pilipinas, yung paraan ng pagbati ko, yung pagngiti, pag-smile, yung pag-handshake, ganyan. Pagdating, halimbawa, pumunta ako sa ibang bansang Japan, may natutuhan akong bagong kultura. Halimbawa, ang pagbati na nakabaw, no? Kahit may natutuhan akong bagong kultura doon sa bansang Japan, hindi pa rin nawawala sa akin ang pagiging Pinoy, yung kultura ko bilang isang Pilipino. Okay, naintindihan? Very good. Next, we have assimilation. Advice ko lang sa inyo na dapat sa bawat termino or concept na inyong aaralin, meron kayong isa o dalawang kumbaga clue para mas maalala nyo o matandaan ninyo ang mga concept. So halimbawa, assimilation, fully adapting another culture. Fully assimilation. Ibig sabihin, may natutuhan kang bagong kultura, yung dati mong kultura nakakalimutan mo na. So dahil kumbaga mas prefer mo na ang bagong kultura mo kaysa sa ibang yung nakagisnan mong kultura. So halimbawa, pumunta ka sa ibang bansa, natutuhan mong mag-chopstick, no? Mag-chopstick habang kumakain. No, pagbalik mo sa Pilipinas, di ka na marunong magkamay, no? Nagkakamay habang kumakain, naka-chopstick ka na. So yung assimilation, baga nakakalimutan mo ng yung dati mong kultura. Okay? Next, we have accommodation. Accommodation from the word itself, accommodate. So, ibig sabihin, adjusting or accepting cultural differences peacefully. So, we tend to adjust or accept each other's differences in order to live in harmony and yun nga, peacefully. No? Namumuhay tayo ng payapa. So, kumbaga, accommodation, halimbawa nito ay ang sa Bisaya community, mayroong isang taga Manila, pumunta siya sa inyong komunidad. So, para ma-accommodate nyo siya, dahil nga, hindi siya marunong magbisaya. Ang ginawa ninyo, mga nasa Bisaya community, ang ginawa ninyo is nagtatagalog kayo or nagsasalita kayo ng wikang Filipino para ma-accommodate mo siya. Yes, ma-accommodate nyo siya at para mas maintindihan ninyo ang isa't isa. Yan yung accommodation, gaya ng sa classroom natin. No? We as teachers, para ma-cater natin yung differences ng ating mga students. No? You have diverse students in the class. So, para ma-cater natin sila, yung mga iba't ibang unique differences ng ating mga students. So, we tend to make strategies, mga different styles para mas ma-accommodate natin yung needs ng ating mga estudyante. So, parang ganyan lang yung concept ng accommodation. Next, we have amalgamation. Amalgamation, blending of two or more cultures into a new one. So, ibig sabihin, maraming nagkahalong mga kultura equals isang kultura, isang bagong kultura. So, halimbawa nito ay ang Chabacano language. No? Ang Chabacano language ay
pinaghalong mga wika or mga salita na salitang Espanyol, Cebuano, Tagalog, at iba pang lokal na wika sa Mindanao, lalo na sa Zamboanga City. So, yun, dahil sa mga maghalong mga salita, no, o wika na nabuo ang language na Chavacano. Yun yung ibig sabihin ng amalgamation. Isa pa sa halimbawa nito yung halimbawa nagprepare ka, naghanda ka ng pagkain. So, habang pinoproseso mong pagkain, ginagamitan mo ng iba't ibang style. Style man yan ng Spanish, Chinese, o kahit na yung sarili mong style, no. Pero yung nabuo mong produkto ay pancit canton. Ganyan, kahit magkaiba man ang proseso ng iyong pagluluto, nakabuo ka ng, kumbaga, bagong kultura. Yes, tama. Bagong kultura, no? Yon. Yung amalgamation, blending of two or more cultures, pinaghalong mga kultura, nakabuo ka ng isa. Okay? Nagkaroon ng unity. Next, we have ethnocentrism. So, ang ethnocentrism, believing one's own culture is superior to others. Ibig sabihin, nangingibabaw ang kultura mo kaysa sa kultura ng ibang tao o kultura ng ibang bansa. Halimbawa, sa bansang Pilipinas, mas gusto mo sa Pilipinas dahil mas sariwa ang hangin, mababa ang mga bilihin. Mababa ba ang bili? So, mas gusto mo sa Pilipinas dahil nga mas mababa yung standard of living, mas mababait ang mga tao, tapos yun, maraming pagkain. So, ganyan yung ethnocentrism, no? Nangingibabaw ang sarili mong kultura. So, kapag sinabi naman nating sinocentrism, ibig sabihin kabaliktaran lamang siya ng ethnocentrism. Dahil nga, ang sinocentrism ay preferring other cultures over one's own. So, ibig sabihin yung ibang kultura or kultura naman ng ibang bansa ang nangingibabaw kaysa sa atin. So, halimbawa, mas gusto mong lifestyle ng ibang lifestyle ng mga South Korean sa paraan kung paano sila manamit, kanilang pagkain, kanilang hairstyle, mga ganyan, mga K-drama, K-pop, o kahit sa ibang bansa, mas prefer mo ang kanilang kultura. So, yun, sinocentrism. Yung mnemonics natin, sino lang ba ako para piliin mo? Uy, dili. So, yun yung sinocentrism, no? Kumbaga, mas ginusto natin ang ibang kultura kaysa sa atin. Yan yung ibig sabihin ng sinocentrism. Next, we have cultural relativism. Kapag sinabi natin cultural relativism, understanding a culture based on its own values and standards. So, kumbaga, ginawa lamang ang cultural relativism para, hindi lamang, isa sa mga dahilan, ginawa ang cultural relativism para maiwasan natin ang paggawa o pagbuo ng mga negatibong pananaw patungkol sa partikular na kultura. Dahil nga, kung wala tayo sa lugar ng mga kulturang iyon, so, talagang makakabuo tayo or makakapaghusga tayo ng kanilang kultura, no? Sa cultural relativism, we immerse ourselves in their culture, no? Sa halip na mahusgahan natin ang kanilang kultura, kumbaga ilagay natin ang ating mga sarili sa kanilang kultura para ma-appreciate natin sila. Dahil tandaan natin na bawat kultura ay may halaga at kabuluhan, no? Yan yung cultural relativism. Again, ang culture, ito yung mga natutuhan natin sa loob ng isang lipunan o komunidad, no? Patungkol sa mga knowledge. Again, may 5 characteristics pala tayo ng culture. First, we have learned, shared, symbolic, no? Mga nakikita, hindi natin nakikita. Yun. Mga language, ganyan. Symbolic, next is integrated, no? Integrated, connected lamang isa. Kapag nagbabago ang isa, naapektuhan ng iba. Adaptive or kumbaga dynamic, no? Habang tumatagal, nagbabago ang wika dahil gusto niyang makiayon sa takbo ng panahon. Yan yung ibig sabihin ng adaptive. Next, we have yung inculturation. Inculturation, ibig sabihin sa loob lamang, sarili mong kultura ang gusto mong matutuhan or yung natutuhan mo. Yun yung inculturation, no? Kasunod ay ang acculturation. Acculturation, kapag sinabi naman natin na
may bago ka mang kulturang natutuhan, yung dati mong kultura ay nanatili pa rin sa'yo. Hindi mo nakakalimutan. Yung assimilation, yung nakalimutan mo na ang dati mong kultura. Fully, kumbaga, adapting new culture. No? Kumbaga, yung original na culture mo ay nakakalimutan mo na. Nakakalimutan mo nang magkamay, kumain, dahil mas prefer mo na mag-chopstick. Yun yung assimilation. Ang ethnocentrism, kapag, ang ethnocentrism kapag, nangingibabaw ang kultura mo kaysa sa ibang bansa or kultura ng ibang tao. Yun yung ethnocentrism. Yung sinocentrism naman, mas nangingibabaw ang kanilang kultura kaysa sa atin. O mas nangingibabaw ang kultura ng ibang bansa kaysa sa atin. Yun yung sinocentrism, inferior. Ang ethnocentrism naman, superior. Okay? Ang cultural relativism naman, ito yung, kumbaga, we tend to understand their culture, no? Others' culture based on their values and standards. Okay? So, yun lamang po. Sana ay may natutuhan kayo sa video na ito. And yun, para kung gusto nyo pang pagpatuloy ang journey na ito, yung paggawa ng mga video, mga educational content, maaari nyo lang i-like, i-subscribe, mag-comment, o mag-i-share ang video na ito. So, I hope you learned something. God bless us all. Stay safe. Hey, adventure ta. Vlog ni Clarence, malipayong kaayo. Di gyud ka ma-stress. Sunay at tips o dagang katunan. With a smile nga makatakod, inspirasyon sa tanan. Clarence Malalit, salamat sa kalipay. Adlaw-adlaw nga trip, di gyud ka mabitin bay. Tawa, tips o inspirasyon nga tinud-anay. Vlog ni Clarence, like, follow. Oh shit, ayaw na paglangay.